missed out on the rest of the party. Kasi nga kailangan ko ayusin at gamitin ng sarili ko. But as for Trixie, sumama siya sa mga ibang guys. Yun ang huling pagkikita ko sa kanya. Natatandaan mo ba kung sino yung mga lalaking yun? Hindi ko na makita kung sino mga lalaki yun. Actually, malayo nga sila eh. But I'm sure hindi ko mga bisita yun. They were pretty much older than me. Yun pa. Wala rin ako masyadong iniintindi. Kasi nga sa oras na yun, gusto ko lang gumutin ng sarili ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ikaw yung narereklamo ni Trixie? Bakit niya sinasabing ni-rape mo daw siya? Maybe she's mad at me. Dahil ayaw ko na nga sa kanya. Baka gusto niya akong gantihan. Parusahan ako. She's accusing me of rape. Pero ate, nagsisinungaling siya. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hindi ko ni-rape si Trixie. Wala akong kasalanan. Please tell our son na ika-cancel na namin lahat ng remaining engagements namin dito sa Germany. Nahihirapan pa kami magpa-rebook ng flight pabalik ng Manila. Basta uuwi kami dyan as soon as possible. Opo ka, Lorena. Attorney Matias, would you know kung kailan sila magpa-file ng formal complaint sa Fiscal's Office? Hindi po, CRD eh. Pero kung sakaling matuloy po itong kaso, hindi po yata dapat ako yung kunin yung Go back to the precinct tomorrow, Attorney Matias. Humingi ka ng copy ng initial statement na sinubmit ng complainant sa kanila. Kung meron na rin, i-request mo rin ng iba pang pertinent records na makakatulong sa pag-draft natin ng counter affidavit. Habang wala pa ako, kayo muna ni Attorney Patrick ang mag-assist kay Ino. Sir, pasensya na po. Pero hindi po yata ako yung karapat-dapat na kunin yung abogado ni Ino. Yung accusing party po kasi. Please, Lilet. Huwag ka nang tumanggi. To be honest, my husband was considering other lawyers. Pero I insisted na ikaw ang i-assign. For now lang naman. Pag nasampahan ng kaso ang anak ko, si Attorney Patrick naman ang mag-aasikaso ng petition for bail habang wala pa si Cons. Kailangan ka pa rin namin para mag-assist. Kasi ikaw lang naman yung kilala ko na maaasahan at papagkatiwalaan namin, lalo na ngayong hirap na hirap pa kami makabalik dyan. Pero ma'am, sa dami ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo, ngayon lang naman ako humiling sa'yo, Lilet. Tatanggihan mo ako talaga. sige po, Lorena, CRD. Ako na po munang bahala. Anak, mukha nga mahirap yung sitwasyon na napasok mo. Sinong mag-aakala na magiging abogado ka laban sa kapatid mo? Temporary lang naman po, Tinang. Hanggat hindi pa po nakakabalik si CRD. Sigurado po, pag nakauwi na yun, siya mismo yung hahawak ng kaso ni Ino. Matindi ang binibintang ni Trixie sa anak ng boss mo. Pag nagkataon, maaari siyang mabulok sa bilangguan. Pinaninindigan po talaga ni Ino na wala siyang kasalanan eh. Ang katwiran niya, bakit naman niya gagahasain yung taong ilang beses niya nang pinagtabuyan? Naniniwala ka ba sa paliwanag niya? Ewan ko po, Tinang. Hindi ko na po alam kung sinong paniniwalaan eh. Hindi na rin po ako sigurado kung may kakayanan ba si Inong gawin yun. Alam mo, Lilet, kung pagbabasihan ko yung mga kwento mo sa akin tungkol kay Ino, masasabi ko na magandang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Di ba sabi mo nga, tumutulong siya sa mga outreach. Magalang at hindi bastos. Magandang pakikitungo niya sa kapwa niya.
Alam ko na iipit ka dahil kadugo mo ang kalaban mo sa kaso niyo. Pero kung iisipin mo, anak, mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino. Ma'am, ako po si Attorney Lilet Matias, temporary legal counsel ni Mr. Ino De Leon. Ito po yung SPA ko. Hihingi po sana ako ng copy ng statement ni Miss Trixie Engano regarding her rape case. Sandali lang po ako. Kunin ko lang po yung file, attorney. Sige po. Thank you. Excuse me, we're looking for PO1 De La Rosa. Ako po yun, sir. Ano po bang kailangan nila? I'm attorney Evan Castro. Ako yung kausap mo sa phone. Gusto namin humingi ng kopya ng report nyo pagkatapos nyong inspeksyonin yung cottage dun sa beach venue na kung saan naganap yung rape sa kliyente ko. Gusto namin isama yung complaint dun sa isasubmit namin sa prosecutor. Sige po, sir. Dito po ang daan. Tara po. Attorney, nagpapa-photocopy lang po ng rape complaint against dun sa client yung si Mr. Ino De Leon. Salamat po. My God! Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yon? Dahan-dahan naman ho kayo sa mga paratang niyo. Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa ho siya makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo ipagtanggol ang rapist na yon? Meeting is adjourned. I will email Matty all of the developments ng land dispute case ng mga Bontoc farmers. Kahit naman busy sila ni Tito Spanky sa Law Symposium in Boston, I'm sure na magkakaroon tayo ng inputs kay Matty regarding the case. Okay. Ba't sobrang seryoso mo naman? Nasa news na yung kaso ng Ino De Leon. Nasa para sa korte yung allegations ng rape against him. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, anong itatanong niyo sa kanya? Well, I wouldn't be surprised if that kid turns out to be a rapist. Kasi, yun naman talaga yung hilig ni Lilet eh. Mahilig siyang mag-defend ng mga guilty criminals. Like her nanay-nanayan.